Wala naman magaling na presidente. So, it means na kahit sino naman yan, nanggugulo lang. Huwag nang pakialaman ko ano. Kasi bago pa lang bigyan nyo na muna ng term, 1 year, 2 years, 3 years. Yan nyo na muna. Diba? Kasi malaking bagay ang Mindanao kung hihiwalay nila ng government yun. Pangalawa, hindi pa kaya ng Mindanao na umiwalay. Kasi sa problema ng bayan natin, kahit sino na mailagay mong presidente dyan, walang magaling. Sino po ang binoto nyo nung nakarang election? Itong ano na to, taon na to? Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos. Pangalawang tanong, sir, ito yung tanong ko. Meron po isang mayor, gusto niya pababain sa pwesto si President Bongbong Marcos Jr. Ano po ang opinion niyo po? Wala naman magaling na presidente. So, it means na kahit sino naman yan, nanggugulo lang. Huwag nang pakialaman ko ano. Kasi bago pa lang bigyan nyo na muna ng term, 1 year, 2 years, 3 years. Yan nyo na muna. Diba? Kasi sa problema ng bayan natin, kahit sino na mailagay mong presidente dyan, walang magaling. Kaya, ba't mo papababain, bigyan nyo ng pag-asa. Bigyan mo ng chance yung tao na ayusin niya yung bansa natin. Yun lang. Yun lang. Okay, sir, ito yung pangatlong tanong ko. Ang sabi ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang Mindanao ay hihiwalay sa Republika ng Pilipinas. Kayo po, ano po opinion niyo po? No, ganito na lang yun. Alam mo ba yung watawat ng Pilipinas? 3 ang star. Because Luzon, Visaya, Mindanao. Babaguhin ba natin yon dahil wala ng Luzon? Ay wala ng Mindanao? O, ibig sabihin, hindi na pwedeng hiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Diba? Yes po. Unang-una, malaki ang pakinabang ng Pilipinas sa Mindanao. Diba? Tama. Marami tayong pinapakinabangan dyan sa Mindanao. Ngayon, malaking bagay ang Mindanao kung hihiwalay nila ng government yun. Pangalawa, hindi pa kaya ng Mindanao na umiwalay. Kasi hindi naman stable ang ano ng Mindanao. Yun nga, kasi nakita ko sa mapa ng Mindanao, napakaliit. Oo. Ano? Hiwalay mo pa? Oo. Maliit na nga mapa natin. Ano tayo Luzon, Visaya, Mindanao? Luzon, Visaya na lang. Diba? Pangit pakinggan. Paano na yung flag natin? 3 star yun. Oo. Paano yan? Babaguhin mo. Babaguhin. Kasi yung Luzon, Visaya, Mindanao, diba? Ayan. Okay lang ba sa inyo na pasakupin kayo na yung West Philippine Sea para wala lang bulok? Bakit? Ganito kasi yun. Pag ibigay nyo ba yung West Philippine Sea, mananahimik pa sila? Hindi. Diba? Diba? Mamaya, susunod, maghahangad pa sila ng iba, because kaya nilang bulihin ang Pilipinas. O, diba? Okay lang sana kung mananahimik sila pag ibigay mo yan. Kung hindi, ano pa susunod na hingiin nila? Diba? Ay sasabihin nila, hindi pumalag ang Pilipinas. Kunin na rin pati natin ang Palawan. Yun na. Sana naintindihan mo, di ba? Na hindi porket magbigyan, magkakaroon na ng katahimikan. Hindi ganun yun paano kung iba na naman ang kunin nila, Saka pangalawa, marami tayo napapakinabangan. Almost 40% ng yaman dagat natin nanggagaling sa West Philippine Sea. Tingnan nyo nangyayari, di ba? Apektado ang natin, ekonomiya ba? Bakit? Kasi nakukulangan tayo ng resources. Karamihan pa naman ng resources natin galing dagat. Ngayon, harangan ng China yan. Apektado tayo. Parang sinabi mo na tayo mga Pilipino, wag nang huminga. Dahil ang West Philippine Sea, kasama na natin sa pamumuhay yan. Andiyan ang gagaling yung mineral, ang natin, yaman dagat. O yun, mabubuhay ba tayo ng ganun? Mag-aagawan tayo sa pagkain dito kasi mas malaking bagay dyan. Tsaka maraming Pilipinong maasa dyan. Sa pangingisda, marami nabubuhay dyan. Okay, sir. May follow-up question, sir. Okay lang ba sa inyo na maglagay ng base military? Saan? Sa West Philippine Sea. Oo. Siyempre, kung talagang
talagang kinikilala mo na parte ng Pilipinas ang West Philippine Sea na hanggan na natin, kailangan bantayan mo rin. Diba? Kailangan bantayan mo rin. Alam mo, inaangkin mo, pabayaan mo. Diba? Aangkinin talaga, iba yan. Kailangan, umalag ka na rin. Kung ano mang mangyayari, bahala na. Kasi, mangyayari talaga kung bubulihin tayo lagi, bubulihin tayo. Diba? Kailangan lumaban. O, paano pinaglaban ng mga bayani natin? Diba? Ano lang. Sir, ano po mensahe po natin sa mga kababayan natin na mga ngisda doon sa West Philippine Sea po? Kasi talagang hinaharang talaga sila. Hinaharas, oo. Hinaharas sila. Ngayon, ang nasabi ko lang dyan, magsama-sama kayo, humingi kayo ng tulong sa government kasi wala ibang makakatulong sa inyo kundi government na lang talaga. Hindi, wag na rin kayo gumawa ng hakbang ay kapapahamak nila kasi siyempre importante ang buhay. Kaso, wag naman sila magpabaya na sakupin nila yung kabuhayan nila kasi pamilya ang nakataya nila dyan. Yun lang. Okay. Humingi sila ng tulong sa government. Sana, ang mensahe ko naman sa government, sana pabayaan ng West Philippines kasi marami nakikinabang dyan. Hindi nyo lang halata, pero kung kumakain kayo ng isda, di ba? Galing doon. Oo. Tama. Kasi sabi ko sa inyo, 40% nandiyo sa West Philippines ang ano. Tapos, hindi lang yun. Kaya ng China yan, kasi lahat ng may mga mineral tayong galing dyan, pati langis. Pati langis, oo. Oo. Bibigay nyo ba? Na yan ang buhay natin. Alam sana kung simple lang yung hinihingi nila, di ba? Okay. Salamat sir sa napaunlakan mo kami. Thank you po. Tanong ko lang po, sino po binoto nyo for president? Leni Robredo po. Leni Robredo. Pangalawang tanong, ma'am, may sinabi po ang ating mayor, no? Mayor siya. Gusto niya pababain sa pwesto po si President Bongbong Marcos. Ano po opinion niyo po doon? Para po sa akin, tapusin na lang po siguro yung termino ni President Marcos. Tapusin. Kasi po, bigay na lang po yung pagkakataon na mapatunayan niya pa yung sarili niya. Kung yung mga binabatikos siya, parang binabatikos po kasi siya ngayon eh, di ba? Natin. Para po mapatunayan niya po na karapat-dapat po siya sa mga botong natanggap niya. At parang ipakita niya sa mga tao na deserve talaga niya maging pangulo ng bansa natin. Yun. Yun sir, ma'am, ito yung pangatlong tanong ko. Sabi po ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, ang Mindanao ay hiwalay po sa Republika ng Pilipinas. Ano po ang opinion niyo po dyan? Hindi na po dapat yun. Kasi ang Mindanao po ay atin talaga. Sa Pilipino po at sa bansang Pilipinas ang Mindanao. Hindi po pwedeng ihiwalay yun dahil kasama po yun sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi na mabubuo yun, di ba? Kasama yun eh. Kaya ang Mindanao talaga ay dapat hindi ihiwalay sa Pilipinas po sa Kumbaga, Luzbi na lang mangyari. Opo, ganun po. Pero hindi po dapat talaga, hindi rin po ako sa ngayon na yung pinasabi po na gano'n. Hindi po yun. Hindi po kayo papayag? Hindi po. Kahit naman po sino itanong niyo. Ang Mindanao po ay talaga namang atin. Taman talaga. Bakit naman? Tsaka isa po yan. Kaya yun nga ang pulo na, diba? Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. So pag hiniwalay mo yung Mindanao na sinasabi nilang hiwalay, hindi na buo ang Pilipinas. Diba? Yun yung ano. Kaya hindi po yun. Yun. Opo. But hindi pa po ako pinapanganak. Nandiyan na ang Mindanao. So bakit po nila ihiwalay, di ba? Kaya hindi po ako sangayon dun sa... Ayun. Kahit ba kayo na angkinin na lang ng China yung West Philippine Sea para walang gulo? Hindi po, sir. Hindi po ako papayag. Hindi rin po ako sangayon dun, sir. Kasi po, atin po yung kalagayan, atin naman po talaga yung West Philippine Sea. Diba? Kaya nga po, hindi po ako papayag na mapunta na lang sa China. Kasi po, para pong binigay na natin yung lahat ng karapatan sa kanila eh. Diba po? Dapat atin lang yun eh. Minsan nga, pag napapanood ko sa mga balita, naaawa ko sa mga mangingisda natin na minsan pinapalis, tinataboy sila. Tinataboy, diba? Parang
kung may isip mo bakit kailangan nilang ipagtabuyan, atin naman talaga yun. Yung pinag-aagawan na teritoryo na yun, talagang sa Pilipinas yun eh. Pero syempre, wala tayong magagawa, di ba? Kung yun naman yung ang magiging dahilan para mapanatiling tahimik yung bansang Pilipinas laban sa kanila, siguro yun na lang talaga yung na, pero sana wag naman payagan na masakop ito na talaga. Ang wag na lang na parang laging yung mga mahingsda natin kasi di ba kawawa. Kaya sana kasi balang araw matugunan ng ating Pangulo na sana Mr. President, yun lang ang sana yung parang kayagan nila yung mga mangisda natin na mangisdado na itong nilang parang ginagawa nilang minsan na parang gulihin nila, parang kawatan. Pag ginakikita mo sa TV, naabol talaga nila. Oo, no, grabe. Binubugahan nila ng parang hindi na tayo, parang hindi na tayo makalapit sa sariling atin naman talaga bago nila inano. Kaya ganun, sir. Yun na lang po. Ayan. So, follow-up question, payag kayo na lalagyan na ng base militar doon sa West Philippine Sea? Opo, siguro po mas okay po yun. Para kung sakali man na merong lalapitan o meron mapupuntahan yung mga kapwa natin Pinoy na mahingisda kung sakaling magkaroon ng kagikitan o magkaroon ng mas pabor po ako doon na magkaroon po ng Tama. Maraming salamat, Mama. Thank you so much. Napaunlakan mo kami. Okay po. Kapag paunlak